Tinawagan ni Moises ang kanyang pamilya upang ipaalam sa kanila nandito siya kay Aling Nadia na nagtatago. Sinabihan naman ni Aling Nadia si Mang Istong na hindi niya pababayaan si Moises. Umiyak ng gusto si Moises nung narinig niya ang boses ng kanyang pamilya dahil sobrang namimiss na niya ito at hindi pwede pumunta si Moises sa kanilang bahay dahil may mga tao na naman nagmamatsyag sa paligid na kanilang tinitirhan. Humingi ng sorry isang lalaki kay Rafael sa kanyang ginawa noong isang gabi dahil napagutusan lamang sila at binaba na nila si Rafael sa daan. May nakakita naman kay Rafael kaya agad na nila itong tinulungan at inireport nila sa mga pulis na nakita na nila si Rafael. Gayon pa man, nagpapasalamat si Chief Quijada kay Mang Istong dahil siya pa mismong pumunta sa kanyang opisina. Napadali tuloy ang kanilang trabaho, ipapatawag sana niya si Mang Istong for questioning. Nagtanong si Mang Istong kung para saan, para ba ito sa kanyang anak na si Moises. Sinabi rin ni Grace na kaya sila nandito para umapila. Ang sabi ni Mang Istong dahil patong-patong na ang kaso na binibintang nila para kay Moises. Ang sa kanila naman kung bakit walang imbestigasyon na dumaan sa proseso. Pinapaalala ni Chief Quijada sa kanila ni Mang Istong at Grace na isang pugante si Moises tumakas sa kulungan tapos involved sa pagkidnap kay Vice President. Kaya aalis na lamang sina Grace at Mang Istong sa presento dahil wala silang mapapala rito. Ngunit pinigilan sila ni Chief Quijada dahil kailangan pa nila ang kanilang statement. Nagalit naman si Mang Istong dahil pati sila ay iniipit na. Sinabihan ni Chief Quijada si Mang Istong na dapat niya silang tanungin at baka may kinalaman sila sa pagkawala ni Vice President. Pero hindi pinakinggan ni Mang Istong ang sinasabi ni Chief Quijada dahil wala silang kinalaman sa pagkawala ni Rafael at tuluyan na silang umalis. Pipigilan na sana ni Chief Quijada ang kanilang pag-alis ngunit may nag-report sa kanya kaagad na ligtas na ang Vice President. Sa pag-alis nila Mang Istong at Grace sa presento, sa hindi inasahan nakita nilang investigador na humahawak sa kaso ni Christine. Sobrang nagtataka si Mang Istong kung bakit hawak niya ang litrato ng kanyang anak. Dinala naman sila ng investigador sa opisina upang ipaalam sa kanila na may natagpuan na isang construction site ng isang kalansay at nang dahil sa hikaw na nakita nila na kapareho sa suot ni Christine sa litrato ay posible na siya ang kalansay. Hindi makapaniwala si Mang Istong sa kanyang nalaman at ang tagal na nilang naghihintay ng sagot sa mga tanong nila pero hindi sa ganito. Sinabihan ni Grace ang kanyang ama na posibleng nagkamali lamang sila. Ipinakita na nga ng investigador kay Mang Istong ang hikaw na kanilang natagpuan na kasama sa kalansay kung familiar ba niya ito. Nung nakita ni Mang Istong ang hikaw, dito na nga siya lumuha dahil ito talaga ang hikaw na ibinigay niya kay Christine noon. Hindi niya ito malilimutan kasi galing ito sa ina nila Christine at Grace ang hikaw. Kaya napagtanto na nga ni Mang Istong na ang kalansay at si Christine ay iisa at nagtanong siya sa investigador kung nasaan na ang labi na kanyang anak. Habang si Aling Nadia sobra siyang nag-alala kay Moises dahil ang taas na kanyang lagnat ng dahil sa kanyang sugat. Kaya agad nilinisan ni Aling Nadia ang sugat ni Moises upang hindi ito lumala. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.